Sa umaga na ito, we will be praying kay G.S. Gustavo Crocker, isa sa mga 6 na General Superintendent natin, at ganoon din kay Reverend Melchor Maldo, ang pastor ng Daet Church of the Nazarene sa Bicol District sa Camarines Sur. Tayo pong lahat ay yumuko and let us pray together. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안간시 І ми люди святості. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. І ми люди з місією. Patienrian atuanmi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchet kumus. We are Nazarene
and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskop la haso ko kyang ma family na rende. I forso kyang ni ang honghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Big evening birthday И мы едины. na tunaamini kwa umoja. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Nasa mga nasa online o hindi makakarating, kayo po ay welcome po at ihanda po natin ang pusong isip. Hindi po kang lahat ay tumayo. Siyempre, awitin po na po natin yung, oh, I love you with the love of the Lord. At siyempre, kamustahin po natin ating mga kapatiran habang po sila. Yung mga iba, hindi po natin nakakamusta, di po ba? Kaya po, minsan lang po natin nagigreet ang ating mga kapatiran. Ayan po. Awitin po natin, oh, I love you with the love of the Lord. At gamitin nyo po, sabihin nyo rin po yan sa mga kapatiran natin. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Po natin ang ating puso at isip. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos sa ating kalagitnaan. Let's be sensitive the leading of the Holy Spirit as the Lord speaks to us all throughout this worship. As we listen to the call of worship, yes, Ate Doris, please. Awit ng pagpupuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpa at awitan ng saliwan. Isang bagong handog, ating awiting malakas, kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh dapat tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwir at katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tayo pong lahat ay yumuko at ipikit ang mata. Tayo mananalangin. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Narito po kami, Ama, sa iyong tahanan upang kami ay magpuri at magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang iyong ipinagkakalob sa amin. Dalangin ko, Ama, ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa amin. Tulungan mo kami na isapamuhay ang mga salita mong aming maririnig sa umagang ito. Dalangin ko, Ama, na gabayan mo ang bawat isa. Dalangin ko ang mga wala pa rito na patuloy mo silang gabayan sa kanilang pagparito sa iyong tahanan. Salamat po, Ama, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Kamusta po ang ating buong linggo sa Panginoon? Two thumbs up. Amen. Salamat sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin at patuloy na ginagawa niya. Ngayong umaga, napakaganda ng araw. Alam natin may paparating na bagyo, sabi nila, pero ano man ang panahon ay pasasalamatan natin ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng Panginoon, lahat ng panahon ay pasasalamatan natin ng ating Diyos ng dakila. Amen?
Ibigay po natin ang ating puso itaas at ibigay ang pinakamalakas na papuri at pagsamba sa Kanya ng buong buo sapagkat siya ay karapat-dapat. Let's give thanks to the Lord. Amen. Great is the Lord. Hallelujah. Let's sing this all together. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy there. The joy of the whole earth. Great. Great is the Lord in whom we have the victory. Yes, let's declare it. Amen. He hates us against the enemy. Amen. We bow down on our knees. Lord, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of our praise. Let's praise the Lord and worship Him. Great is the Lord and most worthy of praise. We worship you, Lord. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Oh, great, great is the Lord in whom we have Jesus. You are our victory, Jesus. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Unfailing love. Thank you, Lord. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. Jesus, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Holiness people, let's worship the Lord continuously. Praise Him.
generation come together and declare the power of God. We will sing it, we will shout it, holiness unto the Lord now and forever. Generation join together and declare the power of God. We will sing it, we will shout it, holiness unto the Lord now and forever. Hallelujah! Pride of the Lamb waiting the prize, returning again. Lift up your heads toward the day growing near. Heaven is new, the King shall appear. Holiness, holiness unto the Lord is our watchword and song. Holiness unto the Lord as we're marching along, singing, shouting loud and long. Hallelujah! Holiness unto the Lord now and forever. Oh, how marvelous and how wonderful is Jesus' name. Let's sing it together. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Minsan pa. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. Hallelujah. Praise your name, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's give a big clap offering to our God, our King. Thank you, Father, for your goodness in our lives, Panginoon. Hallelujah. We worship you. Thank you, Lord. As we continue worshiping the Lord in spirit and in truth, patuloy natin siyang bigyan ng papuri, pasasalamat, pagkat siya ay banal, banal, banal. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, and holy forever. Your people sing, holy, holy, to the King of Kings, King of holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You are holy, holy, holy God, holy mighty one, holy Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sa umaga na ito, ipinahayag ng ating mga labi na ang ating Diyos ay banal. At sa buwan na ito, we are celebrating Thanksgiving month. At sa pagkakataon na ito, tayo ay magpahayag ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ito ang panahon ng panalangin, ng paglapit sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Sa umagang ito, banggitin natin ang mga mabubuti at magagandang bagay, mga answered prayer na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, di lamang ngayon, di lamang nitong nagdaan ng mga araw, maging sa buong taon na ito. Alalahanin natin yung mga biyaya na ito na ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Mag-isip tayo ng 3 bagay na ipagpapasalamat natin sa Kanya. Ang mabiyayang pagkakaloob niya sa atin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ipanalangin natin, itaas natin sa Panginoon ang lahat ng pagpapasalamat sa 3 mahalagang bagay, mga mabiyayang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Tayo ay manalangin.
Ngayon naman ay ipanalangin natin yung mga katabi natin. Mag-pray tayo ng 3 kapatiran natin dito sa iglesia. At ipagpasalamat natin sila sa Panginoon. Ipanalangin natin sila. Tayo ay magkaroon ng panahon ng panalangin sa 3 kapatiran natin dito sa loob ng simbahang kinabibilangan natin. Tayo ay sama-samang manalangin. Panginoon, alam po namin na sa pamamagitan ng mga pagpapasalamat namin, panalangin may pasasalamat, naluluwalhati ang iyong banal na pangalan, katulad ng inawit namin, kung papaano ang mga anghel sa kanilang pag-awit ng Holy, Holy, Holy ay naluluwalhati ka. Sa aming mga panalangin ng may pagpapasalamat, alam din namin na ikaw ay naluluwalhati. Panginoon, naniniwala kami that your blessings will overflow sa mga kapahayagan ng panalangin na lumabas sa aming mga bibig. At sa pagkakataon na ito, maraming salamat po. Salamat po sa buong 1 linggo na ipinagkaloob mo sa amin na iningatan mo kami, pinatnubayan at pinanagumpay. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil ginamit mo kami bilang ilaw at asin ng sanlibutan na ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat dahil kami ay naging daluyan ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa aming pamilya. Salamat sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin, sa paaralan man o sa trabaho. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang aming patnubay sa mga desisyong ginawa po namin at sa mga desisyong gagawin pa namin. Dalangin namin na ikaw ang gumabay sa amin, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Inaalala rin po namin ang pamilya nagdadalamhati ngayon, ang pamilya ni Kaleni Leiva, Panginoon, sa pagpanaw ng kanyang anak na si Bernie, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin ang pamilya na ito, gayon din ng naulila na pamilya ni Bernie, sila Badet at ang kanyang mga anak. Itinataas po namin sila sa iyo. Ikaw ang patuloy na kumalinga sa kanila. Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila. Aliwin mo sila sa mga panahon na ito ng pagdadalamhati. At kami ng mga kapatiran ay maging kalakasan nila, hindi lamang sa mga panalangin, kundi loobin mo na kami man ay makatagpo ng panahon upang makiramay sa kanila, Panginoon. Dinadalangin po namin na sa mga panahon na ito, kayo rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan pinansyal. Salamat po dahil alam namin na kasama mo sila, Panginoon, sa mga panahon na ito ng pagdadalamhati. Salamat po. Panginoon, iniaalay din namin sa iyo ang buong 1 linggo na darating. Anuman ang isa sa katuparan namin, anuman ang mga gagawin namin, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Buong pananampalataya na ibinibigay namin sa iyo ang lahat.
Ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay. Gabayan mo kami. Ang mga hawakan ng aming mga kamay ay pagpalain mo. Ang lalakaran ng aming mga paa ay pangunahan mo. Sa gayon, O Diyos, ikaw mapapurihan. Katulad ng sinabi mo kay Joshua, Panginoon, pagkaloobang mo kami ng tapang at ng lakas ng loob na harapin ang bukas, Panginoon, na harapin ang bawat sitwasyon sa aming buhay. At alam namin na hindi mo kami pababayaan. Lagi ka namin makakasama sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin luluwalatiin habang kami ay nabubuhay. Katulad ng mga anghel, we will cry, Holy, Holy, Holy. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Itinataas sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. And the angels tayo sa Lucas 17:11, 19. Pinagaling ang 10 kitongin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumingin siya sa malayo-layo at sumigaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. 14. Nang makita sila, sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan niya ang isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw sa pagpapuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala pang nagbalik nagpapuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. 19. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, humayo ang iyong lakad. Humayo ka sa iyong lakad, tinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Salamat sa salita ng Diyos. Papuri po namin pinasasalamatan ng lahat.
Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito? At sabihin mo dun sa katabi mo ay, salamat sa Panginoon, kasama kita ngayong umaga. And sa pagkakataon po na ito, tayo po ay nasa buwan na ng Nobyembre and we are celebrating month of Thanksgiving, ng pagpapasalamat. Buwan ng pagpapasalamat po ngayon. Kaya kanina po, ang ginawa po natin, mapapansin nyo sa panalangin natin, it's all about Thanksgiving, puro pagpapasalamat. Sa pagkakataon na ito, yung katabi po ninyo ay magbanggit po kayo ng pagpapasalamat sa Panginoon tungkol sa kanyang buhay. Kung ano po yung nais nyong ipagpasalamat sa Panginoon, sa kanyang buhay, ay banggitin po natin doon sa katabi natin, doon po sa seatmate natin na mga pagpapasalamat. Sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang sandali to declare ng pagpapasalamat sa Panginoon. Okay. Tapos na po ba tayo magpasalamat sa Panginoon sa buhay ng katabi natin? Tayo po ay magkaroon muna ng Bible declaration. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay, sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita mo, O Diyos, ay kanyang kinasihan at kapaki-pakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay upang tayo'y maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga na ito, lubos-lubos ang aming pagpapasalamat. Katulad ni Maria, Panginoon, nalulugod ang aming mga puso sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin na hindi masayang ang pagpunta po namin dito, bagkus maranasan namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya at maibigay namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Maging sa pagpapahayag mo ng iyong mga salita. Naririto po kami na iyong mga lingkod. Magsalita po kayo. At kami po ay hindi lamang nakikinig, kundi handa po kaming sumunod sa iyo. Panginoon, sa pamagitan ng inyong abang lingkod, nawa ito ay mapahayag ng may pag-ibig, ng may pagkalinga, mapahayag, Panginoon, ng may kapangyarihan. Kaya naman nihiling ko po na ilagak niyo po sa aking bibig ang iyong mga salita upang walang mahulog sa lupa at masayang, kundi matanim sa bawat puso na makakarinig ng mga salita mo. At ito ay tumubo at magbunga sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Panginoon, ipinapahayag din po namin na ikaw ang patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian sa kapahayagan ng iyong mga salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan, tayo po ay katulad na nasabi ko, na tayo ay nagdiriwang ng Thanksgiving month. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong paalala yung ilan nating mga announcement o mga mahalagang gawain sa mga darating na mga araw. Mamaya po ang huling session ng Discovering Our Christian Family class. At pag-uusapan po natin ang ating kaayusan,
bilang simbahan at kung saan tayo patungo. At mamaya po yung pagkatapos ng worship celebration po natin. At pinapaalala ko po sa bawat isa na sa darating na linggo, next Sunday, ano po ba yung problema na yun? Sa akin po ba yun? Next Sunday, next Saturday, November 16, ang magkakaroon tayo ng pistang pasasalamat. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na dumalo sa pistang pasasalamat na ito na gaganapin sa Antipolo Sports Hub. Yung susunod po na slide, may tao ba dun? Yan. Pistang pasasalamat, tayo po ay pot bless. Ang bawat isa ay magdadala ng kanya-kanyang pagkain at magdala po tayo ng extra para po doon sa ating pagsasalo-salo. Pot bless po ito, ibig sabihin, kanya-kanyang dalang baon. KKB, kanya-kanyang dalang baon. Wala pong registration. Tayo po ay magsama-sama. Ang tagapagsalita po natin ay ang ating Global Nazarene Mission International President, si Madam Christine Mosuela. Siya po ay member ng Church of the Nazarene doon po sa Subic. Tayo po ay magsama-sama po dito. Isa pang announcement, yung susunod po sa December 1 ay ang ating taunang pagtitipon bilang simbahan o bilang eklesiya. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa na makibahagi po dito sa ating annual meeting. December 1, lahat po ng kasapi ng eklesiyang ito at maging yung mga dumadalo, pwede po kayong dumalo po dito. Ito po ang gagawin po natin dito ay tayo po ay pipili ng mga leader ng simbahan at gayon din tayo ay makakarinig ng mga taunang pag-uulat ng mga pastor at gayon din ng mga ministry leaders po natin. At nais ko rin pong paalala na ang ating tagapagsalita sa linggo na iyon ay walang iba kundi si Reverend Sam Tamayo, ang anak po ng ating dating pastor na si Kuya Bern at ni Ate Luz. Kaya pinag-iimbita ko po ito sa lahat ng mga member ng Church of the Nazarene dito po sa Antipolo. Okay. Yan po yung mga announcement natin. Nawa po ay tandaan po natin at ikalendaryo na po natin para po tayo ay makadalo. Muli po, binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Ang pag-uusapan po natin sa umaga na ito ay tungkol sa pagpapasalamat pa rin. Nagagalak po ako sapagkat dinala ko ng Panginoon sa talata na ito, bahagi ng Biblia na ito, na sa Lucas 17:11 hanggang 19. Maraming salamat po sa nagbasa ng salita ng ating Panginoon. Isipin niyo po siya po ay isa sa mga elderly natin dito, mga seniors, mga dorcas natin, kayang-kayang magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay matatap to read the scripture, ay maging open lamang po tayo doon. At pag tayo po ay makibahagi sa iba't ibang mga kaparaanan na maaari tayong gamitin ng Panginoon. Ang talatang ito po ay nagbibigay ng makapangyarihang mensahe sa bawat isa sa atin tungkol sa mga mensahe ng pagpapasalamat, pananampalataya, at pagbabago. Ulitin ko po, 3 bagay po ang ipinapahayag nito sa atin, ang tinuturo nito sa atin. Una ay ang pagpapasalamat, na matutunan natin magpasalamat. Pangalawa ay tayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. At pangatlo ay magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Lasting transformation sa ating buhay. Kaya naman, pag-uusapan po natin ngayon, ang pamagat po ng sermon natin ngayon ay From Lepers to a Leaper. Nag-iisip po ako ng pamagat dito, yan po yung lumabas habang pinag-aaralan ko po ito. Leper, mga tao na may sakit na ketong. At mamaya makikita natin, bakit naging leper? Leper, leaper. At salamat sa Panginoon dahil siya nagbigay ng mensahe na yan. Pagka tinagalog po natin,
mula sa mga ketongin patungo sa tumatalon sa kagalakan. Ano po, para po, literal na translation. Isipin po natin kung ano ang pakiramdam ng isang ketongin nung panahon ni Jesus. Para po lalo nating maunawaan ito, nais ko pong ibigay sa inyo kasi yung ketong sa atin parang normal na po sa ating panahon. Ano? Bagamat sila ay secluded pa rin, pero parang normal na. Pero noon po, ang pagiging isang ketongin ay napakalaking karamdaman. Napakabigat na karamdaman dahil pakaramdam mo, ikaw ay nasa ilalim ng matinding sumpa ng Diyos. Ikaw ay tinalikuran na ng Diyos. Ang sakit na ito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso. Sapagkat sila'y napahiwalay hindi lamang sa lipunan, hindi lamang sa kanilang pamilya, hindi lamang sa kanilang kaibigan, hindi lamang sa kanilang mga kakilala, kundi, alam niyo po ba, na dahil sa sakit na ito, yung pinakamahalaga sa mga Israelita, ang pagsamba at pag-aalay sa templo ay hindi pwede nilang gawin. Sapagkat, ang nakakalungkot dito na bahagi, sila, ang tingin sa kanila, sila ay marurumi at hindi dapat lapitan dahil kapag nilapitan mo, ikaw ay magiging marumi rin o maaaring ikaw ay mahawa pa. Ang sakit na ito nung panahon ni Jesus ay hindi lamang nakakalungkot, ang sakit na ito nung panahon ni Jesus ay nakakahiya. At ang sakit na ito nung panahon ni Jesus ay kawalan na ng pag-asa. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa patuloy na mabuhay. Ngunit sa kabila nito, hindi sila nagpapakamatay dahil kapag sila'y nagpakamatay, sila ay diretso sa walang hanggang kapahamakan. Kaya po noon ay walang nagpapakamatay ng mga Israelita. Dahil alam po nila, kapag sila ay nagpakamatay, walang hanggang kapahamakan ang patutunguhan nila. Subalit, nawalan na sila ng pag-asa sa kabila sa pagkakataon na ito. Sa nabasa natin na passage sa umagang ito, may nangyaring himala na higit pa sa pisikal na kagalingan na natanggap nung 10 lalaki na ito. Ang pangyayari na ito ay pagbabago mula sa pagiging outcast, yung tinalikuran na ng lipunan. Naranasan nyo na bang talikuran kayo ng lipunan? Naranasan nyo na bang talikuran kayo ng kaibigan ninyo? Okay, pabababain natin. Sino na ditong naranasan na unfriend sa Facebook? Sino dito nakaranas na gino-ghost? Sino dito nag-post walang nag-like? Sino ditong imbis na puro papuri, puro bash ang natanggap? Sino dito ang na-break ng boyfriend o girlfriend? Sino dito ang naiwan ng mahal niya sa buhay? Alam niyo po, masigit pa po doon yung naranasan nitong mga tao na ito. Sapagkat sila ay naging outcast na sa community. At makababalik lamang sila sa community nila kapag sila ay gumaling sa kanilang sakit. Kung ilalagay po natin sa ating kapanahunan, ang ketong nung panahon na iyon ay AIDS sa ating kapanahunan. Naalala ko po, nung nagsisimula pa lang po ang HIV/AIDS sa ating lipunan, wala pong gustong lumapit sa kanila. Bakit po? Kasi po natatakot ang mga tao sa kanila at itong may mga AIDS ay mas pinipili na sila ay naando lamang, nagmumukmok sa mga tabi-tabi, tinanggalan sila ng trabaho na wala na lahat sa kanila. Ganun po yung sitwasyon. At ganun din po yung nararanasan ng mga tao na ito.
Sa umaga po na ito, makikita po natin ang tatlong mahalagang bagay na nakapaloob po dito sa talatang ating pinag-aaralan. Tatlong bahagi po. Ang unang bahagi po ay makikita po natin sa talatang 11 hanggang 13. Babasahin ko po, sabi po dito, sa paglalakbay ni Jesus, o habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang baryo, may 10 lalaking may ketong ang lumapit sa kanya. Tumayo sila sa malayo at sumigaw ng malakas, Jesus! Guro! Maawa ka sa amin! Isinigaw talaga nila. Kasi noong mga panahon po na iyon, para maunawaan po natin, kailangan natin maintindihan na ang kalagayan ng mga ketonging ito noong panahon ni Jesus ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi may mabigat na epekto sa lipunan at espiritual na aspeto sa mga tao, katulad na banggit ko sa inyo kanina. Ang isang ketongin o ang mga ketongin ay kailangan laging dumistansya ng malayo sa mga tao. Kailangan malayo lagi sila, may specific na layo sila sa mga tao. Kinakailangan na nasa labas sila ng lipunan nakatira. At kapag merong tao na dadaan sa kanila, na makakakita sa kanila, sila ay sisigaw ng malakas na, ako ay marumi. Grabe, no? Ang hirap nun. Pakiramdam mo na wala ka nang halaga, dadagdagan pa na kailangan mong sabihin na ako ay marumi. Pag sinabi po yun ng isang tao nangangahulugan na siya ay may ketong, siya ay may matinding karamdaman. Ang pagiging ketongin nung panahon na iyon ay marumi, hindi pwedeng hawakan o mahipo, at sa labas, isinusuka ng lipunan. Sa talata na pinag-aaralan natin, makikita natin ang 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo at naghihintay ng pag-asa hanggang sa hindi nila inaasahan na nakita nila ang isang lalaki na may kasamang iba pa, na ito ay sikat na lalaki. Kilalang-kilala na lalaki dahil siya ay nagpapagaling ng may mga karamdaman. Dahil ang lalaki na ito ay ang galing magturo, dahil ang lalaki na ito ay gumagawa ng mga himala. Bigla sila nagkaroon ng pag-asa at tinawag nila si Jesus. Sila ay sumigaw. Ang sigaw nila, Guro! Maawa po kayo sa amin! Tulad ng mga ketongin, mga kapatid, merong mga bagay sa ating buhay na maaaring nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ano ang mga bagay na maaaring magpalayo sa atin sa Diyos? Maaaring ito ay hindi pisikal na karamdaman. Dahil ang bagay po na ito ay espiritual ang katangian. Ito ay ang ating kasalanan. Tayo po bilang mga tao, para maunawaan po natin, kapag tayo ay nakagawa ng bagay na mali sa mga anak na naririto, nung tayo ay mga bata pa, pagka nakagawa tayo ng kasalanan sa ating nanay o tatay, ano ang natural na aksyon natin? Tayo ba ay makikipagsisiksik pa sa nanay at tatay natin? Hindi. Gagawa tayo ng distansya dahil natatakot tayo na malaman yung ginawa natin. Tama? Pangalawa, natatakot tayo, baka tayo mabuntal.
Ang sinasabi ko po ay yung mga nakaraang panahon, hindi po sa panahon ngayon. Kasi po, parang bihira nang mangyari yun. Pero noon po, pagka ang isang anak ay nakagawa ng pagkakasala, takot na takot. Bagamat hindi pa nalalaman ng magulang ay takot na siya. Iniiwalay na ang sarili niya. Tayo rin kapag tayo ay may nasirang relasyon, hindi naman tayo makikipagsiksikan na magsama uli, kundi tayo ay maihiwalay natin yung sarili natin. Alam niyo po, ganun ang kasalanan. Nahihiwalay tayo sa Diyos. Ito ang nagiging hadlang upang tayo ay makalapit sa Diyos, ang kasalanan. Kaya nga sila Eva at Adan, kung matatandaan nyo, nang sila ay magkasala sa Diyos, ang unang ginawa nila ay nagtago sila at gumawa sila ng sarili nilang panakip sa kanilang katawan. Balit nais kong bigyan ng pansin na kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, inaamin natin ang ating kawalan ng kakayanan at ang ating pangangailangan sa Kanyang habag. Inaamin natin to na tayo ay walang magagawa at kailangan natin ang Diyos. Ang pagtawag natin sa Diyos ay pagkilala kung sino tayo at kung sino siya sa atin, na siya lamang ang makapagpapalinis, makapagpapatawad sa atin. Ang mga ketongin na ito ay naglakas loob dahil alam nila, eto lamang ang ating pag-asa. Kapag sumigaw tayo, pag lumapit tayo, pagka tayo ay humingi ng tulong kay Jesus, maaaring tayo rin ay pagalingin niya katulad ng pagpapagaling niya sa iba. Maaaring tayo ay pakinggan niya. Bagamat tayo ay kahihiyan ng lipunan, di ba tinanggap ni Jesus ang mga tax collector? Di ba tinanggap ni Jesus ang mga prostitute? Di ba tinanggap ni Jesus ang mga nakakagawa sa lipunan ng masasama? Maaaring yun na nasa isip nila at sila ay naglakas ng loob na tumawag kay Jesus. At sa kanilang pagtawag, kahit napakalayo ni Jesus, dahil sa kanilang kalagayan, hindi nila inaasahan na magiging tugon ni Jesus. Anong nangyari? Si Jesus ay tumingin sa kanila na puno ng habag at pagmamahal at pagkalinga. Hindi niya binaliwala ang mga ketonging ito na tinatapon ng lipunan. Tinanggap niya ang mga ketonging ito at pinakinggan. Ipinakita ni Jesus na siya ay laging handa na makinig sa mga taong nangangailangan. At alam niyo kung sino yun? Ang mga ketongin at ikaw at ako. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man at gaano man kalalim na ang nagawa mong pagkakamali at pagkakasala laban sa ating Panginoon, sa pagkakataon na ka na tumawag sa Kanya at humingi ng tawad, lilinisin Kanya, patatawarin Kanya, tatanggapin Kanya. Hindi yung kayang gawin ng mga tao, subalit ang ating Diyos, kaya niyang gawin iyon sa iyo. Anumang pangangailangan mo, anumang kabigat ito, gaano mang kalaki na ito na parang imposible, ang ating Diyos ay nakikinig sa atin kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Amen! Siya ay naririyan at pakikinggan tayo. Hindi mahalaga kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Ang mahalaga, ikaw ay lumapit sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Alam ko na marami sa atin nahihiya na lumapit sa Panginoon. Sasabihin natin, pakikinggan ba talaga ako ng Panginoon? Ako ay isang marumi. Ako ay hindi karapat-dapat. Pero ang ating Panginoon ang mahihingan natin ng awa at pakikinggan niya tayo. Bilang pagninilay-nilay, tayo ba'y tumatawag sa Diyos
sa mga oras ng pangangailangan. Sa panahon ng iyong pangangailangan, tumatawag ka ba sa Diyos? Nais kitang i-encourage sa pagkakataon na ito. Huwag kang manghihinawa, huwag kang magdadalawang isip na tumawag sa Diyos sapagkat pakikinggan ka niya. Ang pagsigaw ng mga ketongin ay paalala na kapag lumapit tayo sa Diyos nang may pagpapakumbaba, siya ay makikinig sa atin. Hindi natapos sa paghingi ng awa, kundi sa verse 14 makikita natin, sabi doon, nang makita sila ni Jesus, sinabi niya, pumunta kayo at magpakita sa mga pari, at habang sila'y naglalakad, gumaling sila. May ipinagawa si Jesus. Sa pagtawag natin sa Panginoon, mayroon lagi siyang ipagagawa sa atin. Hindi sinabi kaagad ni Jesus na magaling na kayo. Hindi pangkaraniwan na ito ang maging tugon, subalit ito ang napakaganda na ginawa ni Jesus. Hindi niya kaagad sila pinagaling, sa halip sinabi lang niya ang dapat nilang gawin. Ano ang dapat nilang gawin? Pumunta sila sa pari o sa saserdote at magpakita sila. Alam niyo po ba kung ano ang implikasyon nito? Sinasabi ni Jesus na magtiwala kayo na kayo ay magaling na. Sinabi na ni Jesus kung ano ang gagawin niya at gagawin nila at kailangan na gawin lamang nila iyon na pumunta sila sa saserdote at magpasiyasat sila at idideklara sa kanilang kagalingan na sasabihin sa kanila, malinis ka na. At sa pagkakataong iyon, pwede na silang bumalik sa kanilang tahanan, pwede na muli silang bumalik sa kanilang lipunan, pwede na muli silang bumalik sa kanilang trabaho, at tatanggapin na uli sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. Maaari na muli silang makupunta sa templo upang makasamba. Makakasama na sila sa mga taunang pista ng mga Israelita. Dahil nung ketongin sila, hindi nila pwedeng gawin yun. Maraming nawala sa kanila at i-restore ang lahat ng nawala sa kanila. Ibabalik ang mga nawala sa kanila. Ang nais ni Jesus na gawin nila ay kumilos sila na para bang sila ay magaling na. Kahit wala pa silang nakikitang pagbabago sa kanilang kondisyon. Isipin po natin kung anong klaseng pananampalataya ang kailangan ng mga ketonging ito para sumunod kay Jesus. Kailangan nilang maniwala sa kanyang salita at maglakad papunta sa mga pari o saserdote kahit hindi pa nila nakikita ang ebidensya ng kagalingan. Kita niyo po yun? Pumunta na kayo kahit hindi niyo pa nakikita ang ebidensya na kayo magaling na. Huwag niyo nang intayin na magaling muna kayo bago kayo pumunta doon. Yun po yung pananampalataya eh. Si Abraham, nang sabihin ng Panginoon na pumunta ka sa Kanaan, hindi niya kinakailangan muna magkaroon ng ebidensya na siya ay may anak. Nang sabihin ng Diyos na siya ay magiging ama ng napakarami, na sindami ng bituin ang kanyang magiging lahi, hindi naghintay si Abraham na kailangan makita ko muna iyon bago siya sumunod. Kundi siya ay katulad ng mga ketonging ito, kaagad na sumunod, na hindi pa niya nakikita ang ebidensya. Madalas gusto po nating makakita ng ebidensya bago tayo sumunod. Tama ba ako? Ano pong tawag natin doon? Sige po, lakasan po natin. To see is to
Tignan mo yung katabi mo, to see is to believe ba yan? Gusto natin may ebidensya kaagad. Gusto natin nare-real na bago nating gawin. Hindi ko gagawin yan hanggat hindi ko nakikita. Ngunit hindi po gano'n ang sinabi ni Jesus. Tinawag ng Panginoon ang mga ketonging ito at tayo rin ay tinatawag ng Panginoon na lumakad sa pananampalataya kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Kung dati ay to see is to believe, sa ating pananampalatayang Kristiyano, believe to see. Kung hindi tayo maniniwala, hindi natin kailanman makikita ang mga makapangyarihang pagkilos ng ating Diyos sa ating buhay. Kapag hindi tayo nananampalataya, magiging normal lang ang lahat. Pero ang totoo, abnormal yun sa ating Diyos kasi hindi natin makikita kung papaano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Maraming mga tao ang hindi sumasampalataya sa Panginoon sapagkat sa kabila ng mga himalang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay, ay hindi sila lumalakad sa pananampalataya. Nabumuhay sila sa to see is to believe. Maniniwala lamang ako sa tao na yan kapag nagawa niya to. Maniniwala lamang ako sa kanya kapag ginawa niya na ito. Kapag nakita ko na ang pagbabago sa kanya, hindi po. Maniwala tayo na babaguhin ng Diyos ang mga tao sapagkat sila ay sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Isa pang paalala, kapag binago na sila, tumanggap na sa Panginoon at nakipag-isa na sa Panginoon, huwag na nating babalikan yung dati nilang buhay. Tignan natin sila na binago na ni Kristo. Huwag natin silang husgahan dahil sa ginawa nila noong nakaraan. Kung anong kalagayan nila dati, kundi tignan natin kung paano sila binabago ng ating Diyos. Amen. Kaya rin po tayo hindi makausad kasi tinitignan natin kung ano yung buhay sa nakaraan ng mga tao. Pati ang pananampalataya natin naaapektuhan. Tama ba ako? Mas masahol pa po tayo sa ketongin pagka ganun. Dahil ito ay sumunod. Naalala ko tuloy sa palabas na The Chosen, nang tawagin ni Jesus si Matthew na sumunod sa kanya, siya po ay isang tax collector. Nang tawagin ni Jesus si Matthew, alam nyo ang naging response ni Peter? Sabi ni Peter, lumapit kay Jesus, kilala mo ba yan? Alam mo ba ang ginagawa niyan? Yung ginawa niyan sa akin at ginagawa niyan sa mga Israelita, yan ay traidor. Pinagbili niya ang kanyang pagiging Israelita upang maging Romano. Pinayperahan niya ang mga Israelita at ninanakawan. Crocs, sa panahon po natin, crocs siya, crocodile. Yun ang sinasabi ni Matthew. Pero alam nyo, hindi siya pinakinggan ni Jesus. Sabi lang ni Jesus kay Matthew, follow me. Follow me. Iniwan ni Matthew ang lahat at siya ay sumunod kay Jesus. And the rest is history. Mga kapatid, ang ating Panginoon, naniniwala siya sa atin sa pagkakataon na isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Tayo ay mga bago na nilalang at siya ang gagabay sa ating pamumuhay. Magpatuloy lang tayo sa pagsunod. Amen? At tayong mga mananampalataya, ulitin ko po, magkaroon tayo lagi ng habag at ng pag-ibig sa mga tao. Kung magkakamali, huwag nating husgahan. Ganyan na yan talaga eh. Ganun pa yan. Dati pa yan. Ganyan na yan eh. Pero sa halip na ganun, sabihan natin, panalangin natin sila sa Panginoon at itaas sa Panginoon at tulungan natin na sila ay makaahon muli sa pagkakabagsak. Amen. Okay, tuloy po natin. Saan kaya sa ating buhay tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan? Saang bahagi ng buhay mo kaya ikaw tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita?
ang ebidensya o kasagutan. Maaring mayroong kang sitwasyon sa iyong buhay ngayon na idinadalangin mo sa Panginoon at nararamdaman mong inaanyayahan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit wala pa ang nakikitang solusyon. Ang kailangan lang po ay magtiwala tayo sa Kanya at natitiyak ko po sa inyo ang kagalingan ay dumarating habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin ay ginaganap niya habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Tumayo tayo sa pangako ng Panginoon kahit walang nakikitang ebidensya ng katugunan. Sa pamagitan ng pagpapakita sa mga pari na mga lepers na ito, hindi lamang sa pisikal na kagalingan ibinigay ni pinagkaloob sa kanila ni Jesus, kundi social healing. Nang sila ay sumunod at gumaling, nakabalik na sila sa kanilang pamilya, sa lipunan, sa trabaho, at maging sa kanilang religious practices. Ang kanilang pananampalataya at pagsunod ay nagdala ng hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi rin ang pakikipagkapwa-tao ay naisaayos. Sa ating pag-response dito o reflection dito, saan ka tinatawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Yun po yung katanungan na binanggit ko sa inyo kanina. Mayroon ba? Mag-isip po kayo. Meron ka bang pinapanalangin na hindi mo pa nakikita yung resulta? Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang magsumuko. Huwag kang bumigay kaagad. Pangalawa, paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod kahit hindi pa tiyak ang kalalabasan? Alam nyo, papasok po tayo doon sa pangatlo. Ano yung una? Paghingi ng awa. Yung pangalawa po ay ang atas ni Jesus ng paghayo. Hindi po natapos doon ang pangyayari. May nakakagulat na nangyari doon sa huling bahagi ng pangyayari na ito. Isa sa kanila, babasahin ko po verse 15 and 16, nang makita niyang siya'y gumaling, bumalik at nagpupuri sa Diyos ng malakas, nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya at siya'y isang ano daw po? Isang Samaritano. Para po lubos nating maunawaan, bibigyan ko po kayo ng background tungkol dito. Sa 10 gumaling, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. At ang bumalik na ito ay isang Samaritano. Nakita niyo po, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, hindi na iniisip nila na sila ay isang Israelita o isang Hudyo o isang Samaritano. Magkakasama silang mga ketongin, nagkakasama-sama sila dahil sa kanilang kalagayan, hindi na mahalaga sa kanila ang kanilang social differences. Dahil sila ay may iisang kalagayan, magkakasama sila. Kasi iisa na lang ang kalagayan nila, marumi silang lahat. Hindi mahalaga kung ano ang lahi mo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang Samaritano ay outcast ng society sa mga Hudyo. Double marginalization ang nararanasan niya. Una, ang kanyang karamdamang ketong. Pangalawa, ang kanyang kinabibilangang lahi. Samaritans. Ano nga ba ang mga Samaritans? Ang mga Samaritans, sila po yung mga Israelita nang sakupin ng mga Assyria ang Samaria. Sila yung mga natira doon at maraming mga Assyrian at ibang lahi ang pumasok sa Israel. At ang ginawa nitong mga Hudyo na ito, mga Israelita na ito, sila ay nagkaroon ng cross-cultural marriage, intermarriage dun sa mga tao na ito
At sila, ang tawag na sa kanila ay sila ay half-breed na. Hindi ni sila puro na Israelita, kaya ang tawag sa kanila Samaritano. At sila ay kinamumuhian ng mga Israelita, ng mga Hudyo, sapagkat sa katangian nila, hindi sila naging tapat. Alam nyo, ang Samaritano na ito, nang makita niyang gumaling siya, hindi siya nagpatuloy upang pumunta sa pari o saserdote para maihayag siya na malinis sapagkat siya ay isang Samaritano. Kahit pa siya magpakita sa saserdote, hindi siya papansinin ng saserdote at sasabihin pa rin, marumi ka. Kahit malinis na ang kanyang katawan, kahit na ang balat niya ay singkinis ng bata, ang sasabihin pa rin ng pari sa kanya, marumi ka. Bakit? Dahil siya ay isang Samaritano. Hindi siya tatanggapin sa lipunan ng mga Israelita dahil sa kanyang pagiging Samaritano. Sa halip, ganito po ang ginawa niya. Hindi siya nagdalawang isip na bumalik kay Jesus upang pasalamatan siya. Bumalik siya kay Jesus. Nagpupuri sa Diyos ng malakas, nagpatira pa sa paanan ni Jesus ng may pagpapasalamat at naranasan niya from a leper to a leper. Bagamat gumaling ang 10 sa pisikal, isa lamang ang nakaranas ng mas malalim na kagalingan, ang espiritual na kagalingan. Ang 9 ay nakaranas ng pisikal na kagalingan, subalit pagkatapos nun, tapos na, wala na. Ngunit ito ay kakaiba. Naranasan niya ang pinakang layunin ng Diyos kung bakit siya pinagaling. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo. Sabi dun sa ginagamit ko na Bible, sabi dun, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano daw nagpagaling sa kanya? Pananampalataya. At mayroon pa tayong nakitang sabi dito, ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Ito ay nangangahulugan ng buong kagalingan na ipinagkakaloob ni Jesus, kagalingang espiritual na ibinibigay ni Jesus. Lahat ng 10 ay nakatanggap ng pisikal na kagalingan. Ngunit isa lamang ang Samaritano ang nakaranas ng buong biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ang lahat ng tao, maging ang bawat isa sa atin, ay nararanasan ang masaganang biyaya ng Diyos. Amen? Sino po makapagsasabi dito, nararanasan ko ang biyaya ng Diyos? Magsabi ng amen. Lahat po tayo. Nakakaranas tayo ng kagalingang pisikal. Sino pong may sakit dito, pinagaling ng Panginoon, mag-amen. Sino pong dito may karamdaman ngayon, naniniwala siya na siya ay pinagagaling ng Panginoon? Parang pahina ng pahina. Tayo rin ay pinagagaling ng Diyos materially. Hindi lamang po physically, materially rin. Dati tayo ay hukahos na hukahos. 2 kahig, 1 tuka. Ngayon tayo ay nakakaranas na ng tinatawag natin na financial or economic breakthrough. Kagalingang is material. Dati wala tayong bahay, ngayon may bahay na tayo. Dati tayo gumagamit ng ng Cadillac o Cadillacad. Ngayon meron ka ng sasakyan. Dati ay wala kang trabaho, tambay ka lang. Ngayon, ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng magandang trabaho. Dati, nag-iisa ka lang sa buhay. Ngayon ay pinagkalooban kanya ng pamilya. Pinansyal, emosyonal na kagalingan. Dati, ikaw ay puno ng depression. Ngayon, ikaw ay pinagaling niya emotionally. Dati, ikaw ay laging nag-iisa at walang pumapansin sa iyo. Ngayon, marami ng mga taong kumikilala sa iyo at pumapansin sa iyo. Dati, ikaw, ang lahat ng relasyon mo ay puro sira, ngunit ang Diyos ang nagayos ng relasyon mo. Kahit kanino ka lumapit, ikaw ay mayroong maayos na relasyon.
o maaaring psychological healing. Napaka-nega mo dati, ngayon ikaw ay very positive na. Ang bawat kagalingang ito, mga kapatid, ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat, hindi lamang sa mga mananampalataya, maging sa hindi mananampalataya. Sa bawat kagalingang ito, nais ko pong malaman ninyo, nais ng Diyos na maranasan natin higit pa sa lahat na ang maranasan natin ay espiritual na kagalingan. Laging nais ng Diyos na kapag tayo'y nakaranas ng pisikal, kalakip nito ay espiritual na kagalingan. Kapag tayo'y nakaranas ng material na kagalingan, kalakip nito ay espiritual na kagalingan. Pinansyal na kagalingan, kalakip nito ay espiritual na kagalingan, emosyonal na kagalingan, kalakip nito ay espiritual na kagalingan, sosyal na kagalingan, kalakip nito ay espiritual na kagalingan, relasyonal, kalakip nito ay espiritual, psychological, kalakip nito ay espiritual. Dahil nais ng Diyos na mahayag ang kanyang kadakilaan sa ating buhay at mapuri natin siya at magkaroon tayo ng malalim na relasyon. Ngunit ang nakakalungkot po, hindi ito nararanasan ng maraming tao. Tumitigil sila hanggang doon na lamang sa pisikal, emosyonal, material, sosyal, emosyonal, hanggang doon na lamang. Nagpapatuloy, umiikot na lamang na ganun at ganun na lamang, pero wala na, hanggang doon na lamang. Walang nagiging espiritual na kagalingan o maayos na relasyon sa Diyos. Ang nakakaranas lamang po ng espiritual na kagalingan ay yung mga taong nakaranas ng kagalingan sa iba't ibang bagay, subalit sila ay lumapit at nagpakumbaba sa Panginoon at tumatalima sa Kanya upang pasalamatan at sambahin siya na puno ng kagalakan. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang magalang na nagsasabi ng salamat. Ito ay isang anyo ng pagsamba. Uulitin ko po. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang basta sinabi natin ng salamat, kundi ito'y anyo ng pagsamba. Tuwing tayo'y lalapit sa ating Panginoon at tayo'y nagpapasalamat ng buong puso natin, ito ay pagsamba sa ating Panginoon. Kapag kinilala natin ang kabutihan ng Diyos, ang ating pagpapasalamat ay nagdadala sa atin na lalo tayong malapit sa Kanya. Ang Samaritanong bumalik ay kinilala si Jesus bilang pinagmulan ng kanyang kagalingan at bumalik siya upang bigyang kaluwalhatian ang ating Diyos. Ang kanyang pagpapasalamat ay lumagpas sa pisikal na kagalingan at umabot sa espiritual na pagpapala. Ipinakita sa atin ni Jesus na ang pananampalataya at pagpapasalamat ng Samaritano ay nagdala sa kanya ng higit pa sa pisikal na kagalingan. Nagdala ito ng espiritual na kabuuan. Naranasan niya ang kagalingang espiritual na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Lahat sila ay gumaling, ulitin ko po, ngunit ang bumalik na isa ang tunay na nakaranas ng kagalingang ipinagkakaloob ng Panginoon. Tayo ba ay mabilis na bumabalik sa Diyos nang may pagpapasalamat o pagkaminsan nalilimutan natin na kilalanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay? Gaano kadalas tayo humihinto upang magbigay papuri sa ating Diyos sa lahat ng kanyang nagawa? Mga kapatid, sa umaga pong ito, huwag nating limutin na sa lahat ng ginagawa sa atin ng Diyos ay pasalamatan natin siya. Maging panalangin natin, Panginoon, ang kagalingang pisikal na ito, alam ko kaya mo ko pinagaling dahil may gagawin ka sa aking buhay.
Huwag lang nating hangarin na gumaling lang tayo sa anumang mga karamdamang iyan, kundi maging tuon natin ay paano tayo magkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Paano tayo lalong magiging malapit sa ating Panginoon at tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Maging mapagpasalamat tayo. Sa talatang ito, 3 bagay ang tinuro sa atin ng Panginoon. Ang paghingi ng awa sa Diyos. Lagi tayong humingi ng awa sa Diyos. Pangalawa, ang pagsunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Hindi to see is to believe, kundi believe to see. Manampalataya tayo upang makita ang kamanghamanghang gagawin sa atin ng Panginoon. Pangatlo, ang pagbabalik sa ating Panginoon ng may puso na pagpapasalamat at pagsamba. Naging ehemplo para sa atin ang Samaritano na ito. Sa pagiging ketongin, taong itinatakwil, siya ay pinagaling ng Panginoon na punong-puno at puspos ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ang kanyang pagpapasalamat ang nagtakda sa kanya hindi lamang bilang para gumaling physically, kundi pinagaling hanggang sa spiritual na kalagayan. Habang pinagninilay-nilayan natin at binabalikan natin ang story na ito, alalahanin natin ang mga pagkakataon na hinipo tayo at pinagaling ng Panginoon. Lalo na sa mga panahon na tila ba nawawalan ka na ng pag-asa. Naway tumugon tayo ng hindi ng may pagwawalang bahala. Na pagkatapos natin matanggap ay aalis na lamang tayo. Kundi mas lalo tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon kapag natanggap natin ang hinihiling natin. Huwag tayong masanay na kapag may kailangan lamang tayo, saka tayo tatawag sa Panginoon. At kapag natanggap na natin yung hinihiling natin, baliwala na siya uli. Kundi makasanayan natin na sa lahat ng pagkakataon, maging mapagpasalamat tayo. Kapag natanggap natin ang kagalingan, hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, ano po ba ang nais mong gawin ko sa katugunan sa panalangin na ito? Sa pamamagitan po niyan, mapupuno ng kagalakan at pagpapasalamat ang ating mga puso. Lagi tayong bumalik sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Habang tayo po ay nakayuko ngayon at nananalangin, alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Alam ng Panginoon kung anong iyong karamdaman, pisikal, pinansyal, material, emosyonal, sosyal, relasyonal, psychological. Alam lahat ng Panginoon yan. Ang inihiling sa atin ng Panginoon ngayon ay katulad ng mga leper na ito. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi ng awa sa Kanya, nakahabagan niya tayo sa ating kalagayan. Humingi tayo ng kagalingan sa Kanya. Sa pagkakataon, ini-encourage ko ang bawat isa na lumapit sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon. Ano ang need mo? Ano ang karamdamang mayroon ka ngayon? Ilapit mo yan sa Panginoon.
isuko mo sa Panginoon. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Siya ay nakikinig ngayon sa iyo. Sa pagdulog mo sa Kanya niyan, ang ating Panginoon ay may ipagagawa sa iyo. Ang nais niya ay sumunod ka sa Kanya. Ang nais niya ay magtiwala ka sa Kanya. Sumampalataya ka sa Kanya na ikaw ay pinagaling na. At gawin mo kung ano ang mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Lagi kang magpasalamat sa Kanya. Sambahin mo siya. Purihin mo siya. Ngayon ang araw ng kagalingan, hindi lamang ng mga tangible o mga nakikita mga bagay, kundi ng espiritual na kagalingan. Kung sa umaga na ito, naririto ka ngayong umaga, ngunit wala kang katiyakan ng iyong na naisuko mo na ang sarili mo sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay kay Jesus. Ngayon ang araw ng kagalingan para sa iyo. Ngayon ang araw na itinakda ng Panginoon upang maranasan mo ang naranasan ng mga leper at lalo tigitan naranasan ng Samaritanong leper. Mula sa puno ng kalungkutan, napalitan ng kagalakan at ng pagpapasalamat ang buhay niya. Nais ng Panginoon na maranasan mo ito. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya. Huwag mo sayangan ang pagkakataon na ito sapagkat dinala ka ng Panginoon sa umagang ito, sa lugar na ito, upang maranasan ang hindi lamang ang kagalingan, pisikal, material o ano paman, kundi igit sa lahat ang kagalingang espiritual. Nais ng Diyos na mamuhay ka sa ilalim ng Kanyang biyaya. Nais ng Diyos na mamuhay ka sa Kanyang pagpapala. Nais ng Diyos na ang banggitin ng iyong mga bibig ay banal siya. Katulad ng mga anghel na nagpupuri sa Kanya. Nais ng Panginoon na mangyari sa iyo yun. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Habang tayo ay nananalangin, pakinggan po natin ang mensahe ng awitin na ito. Awit ng pagpupuri sa Diyos. At maaari po nating sabayan habang tayo rin ay nananalangin. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Hear the people sing, holy, Itaas po natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon sa umaga na ito. of kings. Holy, You will always be holy, holy forever. Panginoon, maraming salamat. Tunay na Ikaw ay banal. Tunay na Ikaw ay dakila. Tunay na Ikaw lamang ang siyang makapagdudulot ng kagalingan. Narinig mo ang panalangin ng iyong mga anak sa umaga na ito. Father, sa biyaya mo at kapangyarihan, I declare, O God, na Ikaw ang magdulot ng kagalingan sa bawat isa. Ito man ay pisikal, ito man ay material, ito man ay pinansyal, ito man ay emosyonal, ito man, Panginoon, ay sosyal o relasyonal o psychological.
Panginoon, in the mighty name of Jesus, we declare healing. At hindi lang yun, spiritual healing sa bawat isa na naririto. Lord, maraming salamat po. Salamat po. At minsan pa po namin iahayag ang chorus ng awitin na ito. When the angels cries, holy, holy. Sabay-sabay po natin awitin to, mga kapatid. Declaration of our faith. Declaration of God's healing sa ating mga buhay. Holy forever. Yes, oh God, your people sings. Holy, Father, ang lahat po ng mga panalangin namin, ang lahat po ng pagpupuri namin, ang lahat po ng aming pagpapasalamat ay iniaalay lamang namin sa iyo. Ikaw na banal na Diyos. Banal, banal, banal o aming Panginoon. Ang lahat po ng ito ay inaangkin namin na tinugon mo na. Salamat sa kagalingang espiritual na ipinagkakaloob mo sa amin at mananatili kaming walang bahid ng karumihan sa iyong harapan hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, naway matagpuan mo kami ng may katapatan sa iyo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. There are so many things to be thankful for. Napakarami pong bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Kanya. 3 things po ang ayon sa ating mensahe: paghingi ng awa, pagsunod sa ipinagagawa niya sa atin, ata sa paghayo, at pagbabalik upang magpasalamat. Okay. So, magtiwala sa Kanya habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Amen. So, good morning po uli sa bawat isa. Good morning to each one, even sa ating online worshipers. Good morning, good afternoon, or good evening. It's a good thing to praise the Lord and come to this place of worship. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy. But before that, can you tap the person next to you? Pwede po bang tapakin nyo yung katabi nyo ng konti at say, hello, kumusta ka? Or the person in front of you or at your back. Huwag ko niyong lakasan, ano? Iba na yun pag nilakasan nyo na. Okay. Maraming salamat po. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay kukuha ng ating mga tithes and offerings. We will receive our tithes and offerings. Shall we all stand, please? And as we come to our offering box, salamat po sa ating mga patuloy na nag-o-offer ng kanila pong mga flower offering po. Thank you. Bulaklak, Rona Tandog, and Ana Viado. Maraming salamat po. May the Lord continue to bless you. We'd also like to greet yung mga first-timers. Thank you for worshiping with us. Salamat po muli at nakapiling po namin kayo. Sige po. Amen.
salamat po sa inyong mga tithes and offerings, sa inyong po mga kaloob. Ating pong ipag-pray ang ating offering. Aming dakilang Diyos, aming banal na Ama, salamat po sa inyo pong katapatan sa amin. Sa patuloy po naming pagpupuri sa inyo, Panginoon, nawa ito po ay maging malinis naming kaloob para sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng biyaya at mga blessings, Lord. And may this be our offering, our thanksgiving sa inyo, at kayo pong patuloy na makita po sa aming mga buhay na ang inyong kabanalan ay manatili po sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kayo po ay aming pinapapurihan at niluluwalhati aming Panginoon, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, punta po tayo sa ating mga weekly schedules. Please read with me. Hindi ko na po isa-isahin. Banggitin ko lang po yung mga importanteng detalye. Worship celebration. Patuloy pa rin every Sunday at 9 o'clock in the morning. Worship and media team, they continue to practice po every Saturday. Salamat po sa kanila. And then affinity groups, nandyan pa rin. Meron tayo dyang Sundays, Thursdays, and Fridays. Prayer meeting, patuloy po. We praise the Lord at patuloy pong tumataas yung ating prayer meeting. Ang attendance, salamat po. And then prayer breakfast, every first Saturday of the month. Ay punta lang po tayo dito at 6 o'clock in the morning or 6:30. Pastoral care and counseling, andyan lang po yung ating mga pastors. If you'd like to punta sa kanila and maipag-pray po kayo, just feel free to approach po them. Also, for our November celebrants, okay, tawagin ko po, I don't know kung nandito sila. Maybe we can just acknowledge them. Rona Tandog, November 10. Julia Rain, Sabado, 11. And then si Hazel naman, nung November 12. And 16 is si Francis Johan Umali. I think andito si Johan. Sana yun, ayan. And also, si Miko and Rhea Serapion are celebrating their anniversary. Happy birthday po sa inyong lahat and happy anniversary. Mayroon bang bibigay yung ating stewards team? Okay, I think binibigay every last Sunday of the month. Ayan, okay. Sige po. Now for our other announcements. Patuloy pa rin po yung ating appeal, yung ating request po and prayer for vehicle, sasakyan para po magkaroon ng sariling sasakyan ng church. Although we are thankful po sa ating mga members na nagpapagamit po ng kanilang sasakyan. Thank you so much. Whenever they go to outreaches, ang ating po mga kapatiran, maraming salamat po sa inyo. Ang ating pong annual meeting will be on December 1. We're calling all the members of the church. This is an annual gathering, annual meeting. At ang atin pong presider ay si Reverend Sam Tamayo. Then, sa November 16, sa darating po ito na Sabado, ay ang ating pistang pasasalamat na pinamagatang from generation to generation, we give thanks. At ang speaker po ay si Mrs. Trent Muswela from Clark Church of the Nazarene sa Clark, Pampanga. Siya po ay pupunta rito just to be with us. Siya po ang Regional NMI Coordinator. Diyan po yan sa Sports Hub, diyan po sa bandang San Isidro. So kung hindi po kayo makapunta ng around 8 o'clock or 9 o'clock, it's okay. Just drop by lang po doon. I think it's a whole day affair. It's a whole day activity. So you can drop by there para po naman makaparticipate po tayo sa ating activity. It's a district NMI activity. At may mga t-shirts po, may mga nag-order ng t-shirts. And Pastor Nick, I think you have them, they are ready for distribution. Okay, mayroon pa po ba? And then yung atin pong participants for next Sunday sa ating worship service, November 17, please take note. Ushers or greeters ay ang Men in Christ, mga kalalakihan. Call to worship, Sister Jane Fulgencio. Opening prayer, Sister Christy Sabado. Scripture reader, Ella Jane Alvaran. Presider, Sister Annie Ronquillo. And for the flower offering, I see Sister Pam Sierra. Please be ready po para sa susunod na linggo. I think ngayon pa lang, pwede na tayo mag-prepare siguro as we prepare for our worship on Sunday. Maraming salamat po.
Thank you. Thank you, Ate Helen. Tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa inyong paghayo sa anihan ng ating Panginoong Yesus, gawin ninyong mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao at taglayin ninyo ang biyayang ito. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Eklesiya at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailampaman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen. Tapos na po ang ating gawain. God bless po sa ating lahat.